So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, nagmukhang tanga na naman itong aso ni Duterte na si Bato de la Rosa. Kasi po, no, sa hindi lang po nakakaalam, nag-sanction po ang Amerika dito po sa ICC. So ngayon, ang pagkakaintindi ngayon ni Bato de la Rosa, hindi na po tayo pakikialaman ng ICC kasi nga po, nag-sanction na po ang Amerika. Eh, ang gusto ko sabihin dito, tanga-tanga ka talaga. Hindi mo naiintindihan yung mga bagay-bagay na in the first place, kaya kayo kinakastigo ng ICC kasi pumatay kayo ng 30,000 na katao. So para makuha natin yung point na content na to, no, pakita ko sa inyo. Okay. So ito po, nabalita ito kanina from Politico. So basahin natin to ha. Oh, Bato de la Rosa tons ICC allies in Philippines, no more visas access to hidden wealth in in US. Okay. Alam niyo parang bata si Bato sa totoo lang. 'Di ba Bato de la Rosa tons. So parang parang ganoon parang ganoon ang sa'yo Bato. Ay naka. So, ngayon, basahin muna natin ha. Sabi dito ha. Senator Bato de la Rosa is in a celebratory mood after United States President Donald Trump slapped sanctions on the International Criminal Court. The US leader earlier signed, so pumirma na pala, no, an order imposing financial and visa restrictions on ICC staff and anyone assisting ICC investigation against the US and its allies. Oh. So, dito, no, nabasa lang po ni Bato de la Rosa na US and its allies. Ngayon, itong si Bato de la Rosa naman, nag-assume kaagad. O, kasama ang Pilipinas dyan, kasama ang Pilipinas dyan. Well, in the first place, mga kababayan, ang point ko dito, di ba, bakit ka magsa-celebrate? In the first place, di ba, akala ko ba ayaw nyo sa Amerika? Di ba, ng panahon ni Duterte, tinalikuran nyo yung Amerika at kumapit kayo sa China, kasama ka doon. Anong klaseng utak yan ba to? Well, explain natin yan ha. Kung ito ba, meron ba tong katotohanan itong pagse-celebrate nga po ni Bato. Okay? So ngayon, ito. Sabi dito ha. Okay, De La Rosa took to Facebook to welcome Trump's move, even offering a list of persons who allegedly helped the ICC interfere in the country's affairs. Bobo ka talaga, no? So sabi ni Bato De La Rosa dito, no? Meron siyang offer kay Trump. Oh, bibigay ko yung mga listahan kung sino man yung mga Pilipino na nakikipag-usap sa ICC. O kung sino bang mga Pilipino ang tumutulong sa ICC. So malamang kasama na diyan sila Trillanes, sila Cristina Conti, 'di ba? Sila Leila de Lima. Malamang ayan Pati yung mga ibang mga congressman malamang ayon. So una ba to, hindi mo talaga naintindihan. Iba po yung kaso na ginawa po ng Amerika sa atin. Oh. So ito pakita ko sa inyo, no. So actually para maintindihan po natin yung ginawa ni Trump, meron pong video dito from Net25. So panoorin natin to sige. United States President Donald Trump ang isang executive order na nagpapataw ng kaparusahan sa International Criminal Court o ICC dahil saan ay hindi makatwirang pag-target sa Amerika at Israel. Ang kautusan ay naglalagay ng mga... Tandaan nyo bakit sinanction ng Amerika? Kasi po, tinatarget po ng ICC yung Israel at saka Amerika. Na in the first place, Bato de la Rosa, hindi po sila miyembro ng ICC since before. Takeru, tayo, hindi na rin tayo miyembro ng ICC. Magkaiba po yun. Pakita ko sa inyo mamaya kung bakit Sige. Mga financial at visa restrictions sa mga individual na tumutulong sa investigasyon ng ICC laban sa mga mamamayan ng US o mga kaalyado nito. Okay, tama, di ba? Bato. Ang sinabi dito, US at kaalyado nito. So, ang Pilipinas, kaalyado naman natin ng Amerika sa West Philippine Sea. Pero tayo ba, meron ba tayong pakialam sa Israel? Di ba wala naman? Ayan ang problema sa iyo ba to Masyado kang assuming continue pa natin, sige. Matatandaan noong November 2024, may inilabas na arrest warrant ang ICC
laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kaugnay ng mga di umano'y krimen sa Gaza. Binatikos ng White House ang ICC, sinasabing pinahina ng ICC ang karapatan ng Israel sa pagtatanggol sa sarili habang hindi pinapansin ang mga kilos ng Iran at mga anti-Israel na grupo. So merong bias yung ICC. Okay, so ayan na pong paniniwala ng Amerika. So ngayon mga kababayan, no? So nung ni-research po natin ito, gusto ko naman ba 'to? Napakasimple naman nito, no? So nung ni-research po natin ito, nagkaroon po ng ano, ng saan na ba yun? Ito. Lipat muna natin. Ito ang nirereklamo ngayon ng Amerika at saka ng Israel. Okay? So, on November 21, 2024, following an investigation of war crimes and crimes against humanity, the International Criminal Court issued arrest warrant for two senior Israeli officials, Benjamin Netanyahu, the Prime Minister of Israel, and Yoav Gallant. So ngayon, kaya po nagalit po ang Amerika sa ICC noon kasi po nagbigay po sila ng arrest warrant dito nga po sa leader ng Israel, na kaalyado po ng Amerika. So tayo ba, ito to be honest lang, no, yung pagiging alay ba natin sa Amerika katulad ba ng sa Israel? Ibang level po yung Israel kumpara po sa Pilipinas. 'Di ba? Ang pinanghawakan lang naman natin dito yung Mutual Defense Treaty lang naman pinanghawakan natin dito eh. Oh. So ngayon mga kababayan, natutuwa si Bato dito. Well, in the first place mga ka-streetwise, no, ang hindi po naintindihan ni Bato, ang Amerika, ang Israel at ang Iran, hindi po miyembro ng ICC. So ang tanong dito, nagbigay ng arrest warrant ang ICC sa Israel na hindi naman sila miyembro. So pakita ko sa inyo Oh. Ito. The states parties to the Rome Statute. So 125 yan, 125 countries are states parties to the Rome Statute. So wala na po ang Pilipinas dito. So ito alphabetically naman ito. So walang Iran, tsaka walang Israel. Sa letter I lang po, Iceland, Ireland, tsaka Italy lang. Okay. So ngayon, ang tatanong nyo naman sa akin, Takeru, di ba hindi naman tayo miyembro ng ICC? Oo, ngayon. Pero mga kababayan, nung nagbukas na po yung investigasyon para po sa war against crimes against humanity sa Pilipinas, miyembro pa tayo. At kahit po tayo po ay umalis na po sa ICC, once po na tayo po ay miyembro pa, hindi po pwedeng baliwalain po, 'di ba, ang ICC dahil po tayo po ay nag-withdraw. Magkaiba po yung hindi tayo miyembro dun po sa nag-withdraw tayo kasi meron ng investigasyon. So ito yung sabi ng Supreme Court. Ito yung ayaw basahin ng mga bobong DDS eh. Ito So ito. So ito so basahin po natin yung decision po ng Supreme Court. Basahin mo to GR number 238875, no? So ito po yung kaso na final po ng mga tauhan nga po or mga tauhan, sorry. Ito po yung kasong final ng mga kakampi ng mga biktima ng EGK. So sila Bam Aquino, sila Leila de Lima, sila Kiko Pangilinan, sila Trillanes. So basahin po natin ito sa number 19, di ba? Sabi dito withdrawing from the Rome Statute does not discharge of any party from the obligation it has incurred as a member. Article 127 provides. So sabi dito mga kababayan, no, sabi ng Supreme Court ito na kahit po na ang Pilipinas po ay nag-withdraw na po sa ICC, yung mga obligasyon po natin na nasimulan na, hindi po ito, 'di ba, madi-discharge. Tandaan natin mga kababayan, no, tayo po umalis sa ICC dahil po sa utos ni Digong. So anong reason ni Digong kung bakit tayo umalis sa ICC? Kasi iniimbestigahan na po siya. 'Di ba ng ICC doon po sa mga pinapatay niya nung tukhang. So ngayon merong sinasabi po ang Supreme Court no na Article 127, number 2. Okay, so puntahan natin 'yan. So ito 'yon. So importante po kasi ito mga kababayan kasi ito po yung pinirmahan natin nung tayo po ay naging miyembro ng ICC. So kailangan natin sundin ito.
At mga kababayan, hindi naman po tanga yung ICC kasi po matagal na po nila itong ginagawa na may mga pagkakataon po talaga na umaalis po ang isang bansa kapag sila po ay iniimbestigahan na ng ICC. So hindi na po bago sa kanila ito. Kaya meron silang batas dito na Article 127. So tingnan nyo to Article 127 number 2. Sabi dito a state, di ba? A state shall not be discharged by reason of its withdrawal from the obligation arising from this statute while it was a party to the statute, including any financial obligations which may have occurred. Its withdrawal shall not affect any corporation with the court in connection with criminal investigations and proceedings in the relation to which the withdrawing state has a duty to cooperate and with the comments prior to that date on which the withdrawal become effective. Oh. So mga kababayan, tayo po ay nag-withdraw noong 2018. 2019 na aprubahan. Yung pagkakataon na yun mga kababayan, di ba? Meron na po naka-file sa ICC regarding nga po dito sa ginawa ni Duterte. Ngayon, sana nakukuha niyo yung point ko, no? Ngayon, kung ako ang sinasabi dito ni Bato de la Rosa, na porket na sabi nga po ni Trump na meron sanction ang Amerika sa ICC, hindi ibig sabihin nun nakasama tayo. Kasi tayo po, may obligasyon pa tayo sa ICC kasi po, nagsimula na po yung investigasyon at saka yung kung ano mang legal obligations natin sa ICC, miyembro pa tayo. Yung Israel, tsaka yung Iran, tsaka yung Amerika, hindi na sila miyembro noon nung naglabas po ng arrest warrant yung ICC. Medyo ano lang, no? Medyo complicated lang ng konti, pero sana you get my point. Di ba? So ano ba pinupunto ko dito? Tanga po si Bato de la Rosa. Pinipilit niya yung mga bagay na hindi naman dapat ipilit. Well, ang nakakatawa kasi dito, no? Ang nakakatawa dito sa sinabi ni Bato, nagsumbong kay Trump. Ito balikan natin yung sinabi ni Bato Sabi ni Bato dito. Yan The weather is changing. Yes, Mr. President. Filipinos can give you a list of people who facilitate and even use government resources to expedite ICC interference in our country. I am sad for them if you cancel their visa. So ngayon, ayaw ko so plano ata ni Bato na ibigay yung mga listahan ng mga pabor sa ICC. That's fucking bullshit ba to? Engot, no? So ngayon mga kababayan, so kayo po, ano masabi nyo nga po dito sa ginawa nga po ni Bato? So wala talaga to, no? Sumbongero pala ito. Ano, yung nagsusumbong pero hindi naman pala alam yung mga dapat gawin at hindi naman pala naintindihan. Di ba? So yun mga ka-streetwise, no? So kayo po, ano po masabi nyo po nga po sa content natin ngayon? Kayo ba? Naintindihan nyo ba? Yun. So, comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, dyan din po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.